Maraming salamat sa iyo, JC. Siyempre, tuloy-tuloy pa rin ang ating mga pag-uusap ngayong umaga. At siyempre, alam naman natin na patuloy na nag-aalboroto ang Bulkang Mayon. At sa social media din, makikita natin na napakaraming mga articles hinggil naman sa West Valley Fall. At marami pang iba. Kaya naman ngayong umaga, mga boss, mapalad tayo na makakasama natin ang Director ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS. Walang iba kundi si Director Renato Solidum. Good morning, sir. Good morning, Jules, at sa lahat po ng ating taga-panood. Okay, sir. So, gamitin na natin itong pagkakataon na to para linawin lahat ng mga bagay-bagay hinggil sa Mayon at sa iba't iba pang matters like yung West Valley Fall. Simulan natin sa Mayon, sir. Ano ba yung mga nais nyong linawin hinggil sa issue na to? Una-una, siguro kailangang maintindihan ng ating mga kababayan ang alert level na pinapairal sa bawat volcano. Meron pong alert level 0, 1, 2, 3, 4, 5. Pag 5, nagkakaroon na ng mapanganib na eruption. So habang tumataas yung numero, mas nagiging malapit ang posibleng pagkakaroon ng mapanganib na eruption. Sa kasalukuyan, ang Mayon Volcano ay nasa alert level number 3. Ang ibig sabihin, kung magpapatuloy at mag-intensify ang aktibidad ng volcano, pwedeng magkaroon ng mapanganib na eruption within weeks. No? Kapag alert level 4 naman, sinasabi natin na ang posibleng mapanganib na eruption ay pwedeng mangyari, posible sa mga susunod na araw. So makikita natin na hindi pa natin sinasabing malapit ng magkaroon ng eruption ang Mayon Volcano. Pangalawa, ang eruptions ng Mayon Volcano at katulad din ng ibang mga volcano ay may mga dalawang general na tipo. Una, yung non-explosive at pangalawa, yung explosive type of eruptions. Yung non-explosive, ito yung pagdaloy ng lava lalabas lang sa crater ng dahan-dahan. So ang Mayon nagkaroon na ng eruption since August 12 dahil lumabas na yung lava at patuloy na paunti-unti lamang na lumalabas ang lava at ang huling pagkakita natin ng lava flow ay October 19. Ito po ay non-explosive eruption pero yung explosive eruption ay wala pa po at hindi pa tayo nakakakita ng sinyales na posibleng magkaroon ng mapanganib na eruption sa mga susunod na araw, wala pa po. Pero ang ating nakikita, ang magma ay patuloy na umaakyat patungo doon sa crater ng bulkan, kaya magang-maga ang Bulkang Mayon. At kung ikukumpara natin yung pamamaga sa kasalukuyang panahon, compared sa pagtaas natin ng alert level 2 noong August, ay mas maga talaga ngayon. So kahit wala pong nakikita ngayon sa tuktok ng Mayon Volcano, nandyan yung threat kasi nag-aalburuto pa rin sa ilalim ang Bulkang Mayon. Okay. Gusto ko ring linawin na wala pong mga terminolohiya minsan na lumalabas ay hindi naman po tama yun. Wala pong soft eruption na tinatawag. Ito po ay dahan-dahang pagdaloy lamang ng lava. Walang soft eruption na terminolohiya, lalong-lalo na wala ring hard eruption na terminolohiya. So marami pong kailangan matutunan ng ating mga kababayan na siguro para hindi magkaroon ng confusion, makinig lamang po at tingnan ang ating mga earthquake or volcano or tsunami information nagmumula sa amin. Alam nyo po, dumadami po ang experts. Maliban po sa mga taga-PHIVOLCS, kapag may nangyayaring pagsabog ng bulkan, pagkakaroon ng earthquake or tsunami. Okay. At lilinawin ko rin, kaya nasa alert level 3 ang Mayon Volcano, ay marami pa po kaming nakikita na parametro na ito ay mapanganib pa rin. Lilinawin ko rin na ang kumakalat sa social media na wala pong katotohanan, kaya hindi namin inaalis yung alert level 3 ay para ma-extend yung evacuation, mali po yun. Ang aming nirekomendang evacuation lamang ay hanggang 6 na kilometro sa paligid ng bulkan, extended by 1 kilometer sa southeast. So yung mga umalis between 6 hanggang 9 kilometers, pwede naman talaga silang bumalik kasi wala naman kaming recommendation. But it all depended doon sa mga tao at desisyon ng local government. Okay. So yung magandang nabanggit nyo, sir, na malinaw talaga na walang hard or soft eruption, yung tanging terminologies na po na pwede natin gamitin ay non-explosive Saka and explosive eruption. At may iba-ibang tipo ng eruption, but either non-explosive or explosive lamang. Okay, sir. So nabanggit nyo na yung iba't ibang mga channels ngayon kung saan dumadalo yung information natin. Let's talk about social media kasi in 1 second, pwedeng agad mag-trend kung ano-anong mga information yung lumalabas. So, as netizens, dahil karamihan naman po sa atin may mga social media accounts, ano po ba yung dapat nating maging actions, lalo na kapag merong ganitong mga emergency situations? Una-una, i-verify natin kung saan nagmumula ang impormasyon. Ito po ba ay galing sa PHIVOLCS o hindi? Kung hindi galing sa PHIVOLCS, tingnan muna ang information na galing sa PHIVOLCS. At marami naman tayo ang partners para
pagkuhanan din ng information. Nandyan yung ibang national government organizations like Office of Civil Defense. Meron din tayong mga, syempre, contact sa media at ibang mga print or social media networks na pwede nilang tingnan kung galing din sa FIVOX ang source. Okay. Pero from the side of the media naman, sir, kasi syempre, mahalagang maayos din yung mga impormasyon na nilalabas namin. Paano po ba namin responsibly na mailalabas yung mga detalye hinggil sa iba't ibang mga sitwasyon? Well, unang-una, meron po tayong bulletin sa volcano, earthquake, and tsunami nilalabas. And available naman po kami para tanungin upang maklarify kung may mga hindi naintindihan. And of course, sa aming end, kailangan din talaga naming mag-exert pa ng effort na matulungan din ang mga bagong media. Kasama na rin yung mga nagsimula na para matuto sila ng tamang terminolohiya, tamang pagre-report. Kaya nga may partnership kami sa iba't ibang organization like Kapisanan ng Broadcasters ng Pilipinas. Naglabas din kami ng information chart on how to report and how to use terminologies pagdating sa iba't ibang mga panganib. Okay. So sir, mula naman sa usapin sa Mayon, tumungo naman tayo dito sa NCR, yung West Valley Fault na kinakatakutan ng napakaraming mga residente dito sa Manila. Ano po ba yung mga gusto nyo rin linawin hinggil dito sa kinakatakutan ng lahat ng mga taga Metro Manila? O siguro yung takot, tanggalin na natin sa terminology yan. Okay. Dapat paghandaan. Paghandaan. Kasi ang takot ay nagmumula sa hindi kahandaan ng ating sarili, ng ating mga bahay. Ang West Valley Fault, siyempre aktibong fault ito, na posibleng gumalaw nga at magkaroon ng lindol na malakas, na posibleng ang magnitude ay 7.2. Okay. At ang lakas ng pag-inig dito baka intensity 8, yung nahihirapan ka ng tumayo, o baka hindi ka na makatayo. Ang issue dito ay, una, matibay ba ang ating bahay, ang ating gusali? Pangalawa, handa ka ba? Alam mo ba ang gagawin kapag lumindol? Yun lang yun, dalawa. Pag nasagot mo na oo, mas may chance ka na nandiyan ka pa kapag nangyari yung malakas na lindol. At meron po tayong inilabas, ang DOST FIVOX, na questionnaire na pwedeng gamitin ng ating mga kababayan na i-evaluate nila ang kanilang mga bahay kung gaano sila ka-safe sa earthquake. Okay. Ito po'y pwede nilang i-download sa ating website at sagutin lang nila to. 12-point questions, total niya, 12 ang maximum. Pag maximum ay maayos, kapag mababa ang score, hindi maayos yung bahay. Sir, naglipanan na yung mga high-rise buildings ngayon at nakita nga natin, well, hindi ko po alam, no, yung mga kumalat na mga mapa sa social media na maraming mga high-rise buildings ang tatamaan nitong fault na to. So ano po yung magiging aksyon ng mga administrators ng mga buildings na yun kung sakaling nadaanan sila? Well, una-una, linawin ko na mukhang walang high-rise buildings na, sa aking pagkakaalam, lalo na yung tinayo lately, no, na tumatahak sa fault kasi dapat kumuha sila ng certification. Okay. Pangalawa, ang importante, maikli sa kamatayog na building, mababa at mataas, dapat sumusunod sa ating National Building Code. In fact, sa ating estimate, mas mapapagalaw ang mga maikling building kasi mabilis ang pagkilos ng lupa, mas magaan ang maikling building kaysa sa matataas na building. So kung titingnan natin, mas maraming maapektuhang residential buildings kaysa sa high-rise. Okay. Kasi ito ay mga dapat sumusunod sa ating National Building Code. At pagdating sa earthquake science, kapag inayos mo yung building, pwede siyang mag-withstand ng earthquake. Ang problema sa ating mga residential buildings ngayon, maraming hindi kumukuha ng permit, hindi kumukonsulta sa engineer or architect na license, kaya ang resulta, madaling bumagsak. Okay, sir. So, ang sinasabi niyo, sir, nakaramihan ng mga buildings, supposedly from the very start, kung nag-consult sila sa mga tamang authorities, wala sila sa fault, supposedly. Yes, ang mas maraming mga lugar na may fault, yung mga lumang subdivision. Okay, yung mga lumang subdivisions lang, sir. Yes. Pero in the recent po ngayon, dapat wala na sila sa fault line ngayon. Wala. Okay, sir. So, dahil sa pagtatapos po ng interview natin, sir, no, nabanggit nyo na paghahanda yung kailangan natin, pagtuunan ng pansin. Ano po yung pwedeng gawin ng mga boss natin ngayon, especially Metro Manila, and of course, the LGUs? Paano po nila pangangasiwaan yung lahat ng mga preparations? Pagdating sa earthquake, unang-una, safe location, wala sa taas mismo ng aktibong fault, markahan ng local government together with FIVOX ang dinadaanan ng fault, ginagawa po ito ng ibang local government, at mag-inspeksyon ng lahat ng building. Pangatlo, magsanay ang mga tao sa tamang pagre-responde sa earthquake.
at ang local government and NGOs, pati rin ang private sector, paano magresponde after the earthquake. Okay, so yan, sabi ni Sir Solidum, alisin na natin sa vocabulary natin ang takot, kundi ay ipalit na ang ating paghahanda para sa kung ano-ano mang mga sakuna. Maraming salamat, Sir, at syempre marami kayong nalinaw sa aming mga boss ngayon, higil nga sa Mayon at syempre sa West Valley Fault. Muli nakasama natin mga boss, ang Director ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS, walang iba kundi si Director Renato Solidum. Thank you so much, Sir. Maraming salamat, Jules.